Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo na rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus, at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ang kapistahan ng isang apostol ni Kristo, si Santo Tomas. Kilala si Tomas na Doubting Thomas dahil sa pagdududa niya kay Jesus na si Jesus ay muling nabuhay kahit na siya ay nakita na ng kanyang mga kasama. Sa sunod na pagpapakita ni Jesus at nandun na si Tomas, siya mismo ang kinausap ni Jesus na iligay ang kanyang daliri sa kanyang kamay at ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran. Pinagwikaan siya ni Jesus na maniwala na at mas mapalad ang naniniwala kahit hindi nakakakita. Dahil sa kakulangan ng paniniwala ni Tomas, mas tumatag ang ating pagtanggap sa muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil kay Tomas, mas tumatag ang pruweba ng muling pagkabuhay ni Jesus. Si Tomas din ang nagtanong kay Jesus na hindi nila alam kung saan pupunta si Jesus. Paano nila malalaman ang daan ng pupuntahan niya? Ang sagot ni Jesus sa tanong na ito ay nagpatatag din sa ating paniniwala na si Jesus ay pupunta sa Ama at siya lamang ang daan patungo sa Ama sapagkat siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Ang mga sinulatan ni San Pablo sa Efeso ay marahil hindi mga Hudyo. Pinatatag ang loob nila ni Pablo na kahit na hindi sila Hudyo, hindi naman sila dayuhan sa sambahayan ng Diyos. Kababayan din sila ng mga hinirang ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Kristo. Ang simbahan ay tulad ng isang building na nakatayo sa pundasyon ng mga apostol at ang mga propeta at ang panulukang bato ay si Jesucristo. Bahagi din sila ng gusaling ito kasi sila ay nakatayo kay Kristo kahit na hindi sila Hudyo. Ang membership natin sa sambahayanan ng mga mananampalataya ay ang ating pagtanggap kay Jesus at ang ating pamumuhay na kaisa niya. Napakahalaga si Kristo para sa atin. Pinag-iisa tayo sa simbahan dahil sa Kanya. Pero nakikilala natin si Jesus dahil sa mga apostol. Nakikita natin ito sa kaso ni Santo Tomas. Dahil sa kanyang mga tanong at dahil din sa kanyang kakulangan ng paniniwala, mas lalong napalalim ang ating pagkilala kay Jesus. Oo, natanggap natin ang pananampalataya dahil sa mga apostol. Kaya nga, ang isang tanda ng tunay na simbahan ay iyan ay apostolic. Nang ibig sabihin, ang pananampalataya ng simbahang ito ay ang pinahayag ng mga apostol dahil sila ang nagpakalat ng kaalaman at pagkakilala kay Kristo sa buong mundo. Si Santo Tomas ay nakaabot pa sa India at hanggang ngayon may mga Kristiyano sa India na nagsasabi ng simbahan nila doon ay pinundar ni Tomas. Hindi lang nangaral ang mga apostol, pinatutuhanan nila ang kanilang pangangaral sa pagbuhos ng kanilang dugo para sa pananampalataya. Si Santo Tomas ay nangaral at maaaring pinatay sa India.
Salamat o Panginoong Hesus sa mga apostol na iyong pinadala upang ipahayag ang iyong mga katuruan sa buong mundo. Salamat din sa pananampalataya na kanilang ipinahayag.